Alright mga sneakerhead, magandang araw po. Ito po ang inyong lingkod, si Shoe Checker po. Nagbabati po sa inyo ng good day. At sa lahat ng mga sneakerhead natin na sumusubaybay sa atin at nakasubscribe po sa atin. Maraming salamat po. Mga ka-sneakerhead, ang ating pong gagawin ngayon is sasagutin ko na yung matagal na tinatanong sa akin is kung bakit daw ang pinopost ko lang daw sa FB page is pass at not pass. Kasi may mga reason po ako mga ka-sneakerhead kaya ako po yung ginagawa. Ngayon po is sasagutin ko na yung mga reason kung bakit hindi ko yun pinopost. Kasi mga ka-sneakerhead, ginawa ko tong campaign na to is unang-una para ako makatulong, para makaiwas yung mga kagaya natin mga sneakerhead na nagre-reseller at mga collector at buyer. Ngayon po, ginawa ko yung page para makita ng mga tao ko yung mga pass na yung binibenta, at least magkaroon sila ng ano ba, na may makikita silang isang site na makikita lang nila puro pass karamihan na sapatos. Kaya po, ang reason po kasi mga ka-sticker, kaya unang-una kaya hindi ko yun pinopost ang not pass, kasi ayoko po mapahiya yung nagpapa-LC po sa akin. Kung maaari lang po inaano ko lang na privacy yun, kasi unang-una hindi naman natin alam na kung siyang scammer o na-scam lang siya. Kasi ang mentalidad kasi natin mga ka-sneakerhead, sigurado sa social media is pag nakita ang isang tao na may binibenta siyang not pass, automatic siya nang sisisihin na scammer. Ayoko po mangyari yon. Kasi may mga reason kasi na yung ibang reason po kasi mga ka-sneakerhead is hindi nila alam na hindi pala legit yung sapatos nila. Binenta lang sa kanila. Parang lumalabas kasi ng iba doon is biktima lang po sila ng na-scam na sapatos. Kasi may mga incidents din kasi na hindi rin alam na nagbenta sa kanila na peke rin pala yung sapatos na hindi pala legit. Kasi dahil ngayon ko lang ginawa to, bago-bago pa lang tayo, ngayon pala na-educate yung mga tao at ngayon pala sila nagpapa-LC. Ngayon, kaya pag not pass, personal kung sinasubmit sa kanila, kinakausap, pag humingi ng advice, binibigyan ko ng advice, hayaan natin sila ang mag-handle ng situation or ng problem nila. Di ba? Dahil doon matutulong sila nang bahala mag-usap, at kung kailangan nilang humingi ng tulong sa akin, ginagawa ko. Alam niyo naman, nakita niyo naman siguro ako doon sa mga sneaker website, sa mga group. Di ba? Na pag humingi sa akin ng tulong, dinedepend ko kung ano ba talaga yung ano. Kasi tinatanong nila sa akin kung legit daw ba. Of course, legit po yung ginagawa ko. Charity nga ito mga ka-sneakerhead eh. Kasi naman sa magbabayad kayo ng 300 to more than to 500 na pagpapa-LC. Diba? Karamihan dati tayo, alam naman natin na umaasa lang tayo sa group. Alam naman natin na hindi hindi 100% talaga. Kasi para sa akin ang karamihan doon is scam. Kaya hinayaan ko lang sila na i-handle nila yun. Kasi ayoko kasi na mabash sila ng tao na nagbibenta sila ng fake. Hayaan mo mismo yung pinagbentahan pag hindi sila alam niyo naman kasi pag hindi sila nagkaayos, automatic pinopost yan. Hayaan, hindi sa akin magagaling ang pagpo-post niyan. Tumulong lang ako, hindi naman ako ang nabentahan ng fake, at hindi rin naman ako ang na-scam, kaya po hindi ko pinopost yun. Hayaan natin sila po ang mag-handle nung kanilang problema regarding dyan sa ng sapatos. Kasi mga ka-sneakerhead, pwede naman nila maayos yan eh.
pwede nilang maayos yan na, hindi na silang dalawa lang. Pag naayos nila, at least wala na lahat, diba? Nasa kanila yun. Tsaka nasa ano na yun, binibigay ko yung responsibility ng sapatos, yung may-ari ng sapatos na NatPass, kung anong gagawin niya, kung ipopost ba niya, ipipm ba niya yung reseller, mo mag-usap kasi hindi ako nakikialam pagdating sa ganyan. Pag hiningan nila ako ng advice, doon lang po ako mga ka-sneakerhead bibigay ng advice. Kasi kagaya na sabi ko, may tendency na hindi rin alam na nagbenta na peki siya. Karamihan pa naman sa mga natin, maraming matitino naman na ng mga reseller Karamihan lang talaga, hindi nila alam na legit yung, hindi pala legit yung sapatos nila. May mga reseller din na legit, pero hindi legit yung item. Ganun po yung mga ka-sneakerhead. Based sa mga na-experience ko, ganun ang nangyayari. Kawawa naman yung, bawa isang reseller, hindi niya alam na ang naibenta pala niya is hindi pala legit. Na-scam din siya, tapos naibenta niya. Ang lumalabas parang recycle at hindi niya alam. Kaya yung iba doon naayos, pero pag hindi naayos, hayaan mo sila kasi karapatan niya na in-scam siya di ba? Kaya maraming tatanong sa akin, kaya makikita niyo lang talaga doon sa website ko, sa FB page ko is pass lang. Kasi ayokong yung tao, mabuli. Kaya yung iba natatakot sa akin magpa-legit check. Huwag kayong matakot magpa-legit check. Ikaw at ako lang ang nakakaalam kung legit ba o hindi yung sapatos mo. Di ba? Isabihin, common sense, pag lumabas ka na legit yun doon at nagpa-LC ka, nakikita naman ng tao yun na legit yung sapatos mo, nakapost yan. Pag hindi, sa'yo ko lang isisend yan. Kaya mga ka-sneakerhead, huwag po kayo matakot magpa-LC sa akin kasi hindi ko naman po pinopost pag NatPass Kayo po ang bahalang humandle niyan. Kasi may tendency rin kasi po mga sneakerhead na kagaya ng iba may nangyari rin na bash. Kasi dati una pinopost ko, naawa rin ako. Hindi niya alam, hindi rin alam ng reseller. Kaya ayoko na maiwasan yun kasi ginawa ko na para hindi ako ipahiya yung tao sa social media. Ginawa ko to para makatulong. At least para maiwasan na yung mga scam. Kaya ayun po ang reason ko talaga. Pinaka main reason ko, ayoko po mabuli yung kasi wala naman tayong proof kung ang nagbenta ba talaga o nagpapa-LC sa akin is scammer. Malalaman lang natin ang sapatos na legit is pag na-LC na dumaan na po. Tsaka unang-una po, huwag na po kayo mag-PM sa akin at tatanong kayo ng sapatos kung legit ba to. Kahit alam ko sa sarili ko na fake yan or legit yan, hindi ako magbibigay ng opinion ko hanggat hindi yan dumadaan sa apps na ginagamit natin. Kasi unang-una hindi po ako expert. Hindi po ako expert mga ka-sneakerhead. Kahit alam ko na fake yan o hindi, kasi sa dami ng NLC ko, napapractice ko na yan, nalalaman ko na, pero hindi ako nagbibigay ng kahit anong clue. Lalo na pag sa judgment ko, hindi po ako nag-judge ng sapatos. Kasi ayoko pong makasakit ng tao o mapahiya ako na yung sapatos pala is legit, kaya hindi ko ginagawa yun. Kaya wag na po kayo mag-message sa akin. Kung gusto niyo matulungan ko kayo, ibigay niyo lang po sa akin yung mga details na kailangan ko, isisend ko sa inyo kung paano. Ganun lang po kadali yung mga ka-sneakerhead. Kaya po mga ka-sister, alam niyo na po kung bakit pass lang ang pinopost ko at NatPass. At ang NatPass, hindi ko po pinopost sa FB page natin. Kaya po sana po malinaw po yan sa mga nagtatanong sa akin. Hindi ko naman po tinatago kung sino yung scammer. Kasi yung iba gusto nila i-post ko. Sabi ko hindi ko gagawin yun kasi nga hayaan natin na sila. Kasi kung hindi naman nagkasundo yun, malalaman nyo naman yan Maliit lang naman ang sneaker world na ginagalawa natin, mga sneaker world natin Mapopost at mapopost yan pag hindi sila nagkaayos. Kaya mga sneakerhead, kaya huwag nyo na akong pilitin.
Or yung iba nagagalit sa akin, bakit daw hindi ko daw sinasabi. Di, kaya nga kahit na meron pa ako na LC niyan, siguro more than 5, iisa lang ang sapatos. Alam ko na yun pa rin yun, pero iba't ibang tao, di, ini-LC, pinapa-LC sa akin, di ba? Kaya nga ang campaign, sabi nila, para doon nila malalaman na, at least kung nilagay ko na yung sapatos, kung sino yung nagpa-LC sa akin, makikita doon sa naiwasan na. Hindi po yun ganun mga ka-sneakerhead. Kasi hindi natin alam talaga kung siya ba talaga. Kaya gagawin nyo lang po, kung may sapatos na may interesado kayo sapatos, madali lang naman yan. Ipa-LC nyo sa akin. Ganun lang kadali po yun. Libre naman ang LC sa akin Lagi nyo tatandaan, scammer lang po ang galit sa akin. Kasi, isipin nyo, kaya ako ginawa to para benefits na sa inyo. Diba? Kung collector ka o reseller ka o bibili ka ng sapatos, diba heaven sa'yo to? Wala ka nang poproblemahin. Apps na ang magsasabi sa'yo kung legit o hindi. Diba? At ang ginagamit natin pong pang legit apps is number 1 po yan. Kahit i-google nyo po yan, kahit po ang sneaker complex po, kahit ang ibang sneaker community po sa ibang bansa, lalo sa Amerika, recommended po nila ang ginagamit nating check apps. Binibigay ko po yan sa inyo ng libre sa mga kababayan natin. Kaya para sa akin, ang buwabatikos lang talaga niya sa ginagawa kong charity work nito is scammer. Pero hindi ko pinopoint kung sino ang scammer by the way na ipopost siya. Hindi po ako ganun mga ka-sneakerhead. Kaya po, wag po kayong matakot sa akin magpa-LC dahil pag not pass, hindi ko po yan pinopost. Okay? At sa mga nagtatanong bakit hindi ko yan pinopost, ayan na po yung sagot ko sa video ito. Kaya kung meron kayong tanong, suggestion sa akin na open naman po sa suggestion, i-comment nyo lang po sa video ito at magre-reply po kagad ako. Kaya po mga ka-sneakerhead, sana po naunawaan po ninyo ako kung bakit hindi ko po pinopost yung not pass. Okay? Sana po malinaw po ito at nasagot ko na po sana yung mga matagal lang tinatanong sa akin. Kaya hanggang sa muli mga ka-sneakerhead, maraming salamat po sa panonood. Kung meron kayong sapatos na kailangan po, kahit na buong collection nyo, nandito lang po ako. Kung duda kayo, lagi kayong maging due diligent po kasi po mahirap po ang ma-scam. Na-scam na rin ako noon pa. Kaya alam ko ang pakiramdam po. Nandito lang ako para tumulong kayo. Lagi niyo po natandaan mga ka-sneakerhead. Lagi po tayong mag-ingat, lagi po tayong maging mapagmatsyag sa mga sapatos natin binibili at ugaliin po natin maging legit. Kaya maraming salamat po sa inyo hanggang sa muli po mga ka-sneakerhead. Salamat po.